wala pa, natatawa na ako sa sarili ko. Hello! Hindi ko alam paano ko gagawin to kasi this is my first time. Lagi ko namang kinakausap yung sarili ko on my own. Pero, never ko pang na-try na kausapin yung future self ko. So, since mahilig naman din akong maglagay-lagay ng kung ano-ano sa mukha ko, let's take this opportunity para ma-videohan ko yung routine ko. Get ready with me while I talk to my future self. So, first things first, sa future self ko, bago kita i-greet or kung ano-ano, sana pagdating ng araw, mag-ipon ka para makapag-LASIK tayo. Dahil ang hirap mag-makeup nang walang salamin. May audience ako, tumatawa siya. Inova ba? Anyway, so, let's start na. Mag-start tayo sa moisturizer by... We will start with my moisturizer. This is Skin by BYS Glow Face Cream. So, syempre, hello, Jody, or ano bang, baka nag-change personality ka pagdating ng college. Hello, Nerese. Today is August 22? Yeah, August 22, 2025. Kuntingin na kuntingin dito, may binabasa ko kasi kilala mo naman, alam mo naman, kapag hindi tayo nagbabasa or wala tayong copy, ang dami nating sinasabi, lumalayo tayo sa topic. At mag-ipon ka din para sa makeup mo dahil lagi kang naubusan. Anyway, currently, we are 17 years old. Malapit na tayong mag-18. Malapit na tayong maging legal age. At wala ka pa ring lisensya dahil ayaw ng tatay mo. Dahil hindi ka niya pinagkakatiwalaan mag-drive. Nubo na naman yung audience ko. Nubo na naman siya. Gusto. Anyway, we are currently a STEM 12 student. So, sa app pa rin, syempre. Feeling ko, kung magkaka-college sa app ka magka-college. Anyway, kahit grade 12 na tayo, of course, we are still learning how to survive life. And, alam mo naman, hindi naman siya madaling gawin, pero kinakaya naman natin. Nagsisimula na actually nakapag-exam na kami for first quarter. And nagsisimula pa lang tayo pero sobrang bigat na. As in, sobrang dami ng ginagawa. Ongoing na din kasi yung PR2. Actually, bago ako mag-get ready with me na ganito, nagpi-PR2 ako. Inayos ko yung mga RRL. Sobrang nasa-stress ako. Anyway, introduction pa lang. Ang dami ko na nasabi. Marami tayong responsibilities. President tayo ng class, although hindi tayo nanalo ng SSLG president. O sa lead coordinator pa rin tayo. And huwag ka namang mag-worry kasi I'm taking care of our body naman. 3 times a day akong kumakain. Minsan more than 3 times. Anyway, sunscreen na ako from the original. No more trips na masyado sa clinic. Hindi na din tayo na-wheelchair ngayon. Hindi pa, as of now, hindi pa tayo na-wheelchair. Tapos, most importantly, no more scratches. I mean, di ba na lang nung sobrang lala talaga nung naging problema na hanggang ngayon hinaharap pa rin naman natin. Although, hindi siya madaling harapin, pero ay naman, kinakaya naman natin. And, ayun, you don't have to worry because I'll make sure na maabot natin yung pangarap natin. And I will do my part. So, sana you do your part as well. Laglag.
blend ko lang ito. And then, mag-usap tayo. So, what makes us happy, worried, or confused? Kamusta yung mga relationships natin, our strengths and our weaknesses? Pagsasama-samahin ko na. Okay. As of now, we are happy. Kahit sobrang dami ginagawa, hinaharap at pinoproblema. Alam ko naman na masaya ako. Masaya naman tayo. So, no matter how hard life gets, I make sure to keep my smile. So, I hope ikaw din. I'm praying that we won't lose our smile and our fire while we take our journey of 1,000 miles, each step at a time. Next, after ng sunscreen, diretso ako sa concealer from BLK Cosmetics. Nagdidiretso ako sa concealer kasi medyo dark tong concealer ko. So, pinapatong ko lang yung for coverage lang naman siya. Hindi naman kailangan i-lighten up yung skin ko. Ngayon, worried ako on how I'm going to handle my studies. Kasi, iba talaga ang grade 12. Ramdam ko talaga na graduating tayo kasi, alam mo yun, mas mabigat siya, to be honest. And, ngayon ko nararamdaman na sobrang bigat, lalo na kapag, parang, alam mo yung feeling na wala ka nang kasama, ikaw na lang mismo nagdadala, ikaw mag-isa. Compared dati na ang daming tumutulong sa'yo. Pero, alam ko, eto, isa to sa dadalin mo, or dadalin natin, hanggang sa future. Because, ever since naman, bata pa talagang, ito na yung issue natin. Kasi, I mean, let's be honest, hindi naman talaga masyadong nahihirapan sa studies. Kaya buti na lang, ganun yung situation. Hindi tayo masyadong hirap sa studies. Pero, ang hirap tayo is in terms of friendship. Honestly, alam mo, I finally left the table, if you know what I'm talking about. Pero, the fact that hindi ko pa rin maiwasan na tumingin sa kanila paminsan-minsan, silipin sila kung maayos ba silang kumakain. Minsan, binibigyan pa sila ng food. Especially kung nakikita ko na wala sila or naalala ko na nung magkakasama pa kami. Meron akong food na ganun and gusto talaga nila. So, sinishare ko pa din. But, metaphorically, you know what I mean. I can't help but feel alone most of the time. Especially kapag nasa classroom ako. And, to the people na maririnig na sinabi ko yan aside sa akin na papanoorin to in the future, sigurado ko magtataka sila bakit ko nasabi na I feel alone. To be honest, ang dami kong friends. Pero wala akong solid na circle. Kasi, yung mga friends ko na yun, meron silang kanya-kanya. Yun yung parang hindi natin masabi na sa atin talaga. Honestly, aware ka naman na growing up, yun talaga yung problema natin. Wala tayong strong na circle of friends, kaya nang sinabi ko kanina. Sa totoo lang, if it wasn't really for speed, sigurado ako lang talaga mag-isa. I thought nung bata tayo, magbabago yun. Kasi sabi ko, oo nga naman, bata pa ako, baka may iba pa akong makilala while growing up.
Akala ko nga lilipat pa ako ng school para makahanap pa ako ng iba kong friends. But to my surprise, wala, same pa din, ganun pa din na parang basta yung hindi ko masabi into words. After all na binigay ko sa kanila, meron pa rin silang ibang pipiliin at hindi ako yun. Although it's okay, pero masakit eh. Yung mga iniwan ko at pinili kong hindi na makipag-ayos sa kanila. Not gonna lie, I still care about them. Kapag nagkakasakit sila, hindi sila pumapasok, ay hinahanap-hanap ko pa rin. Tapos, kapag may mga habits sila na hindi maganda para sa kanila, hindi ko maiwasang hindi mag-comment. May pinagsamahan kasi kami. And, kapag maririnig ko sila na, paano to, paano yan, aligaga pa rin ako na tulungan sila. Naiiyak na ako. Ayokong umiyak kasi nag-makeup ako. Sayang yung makeup. Sabi ko, parang hindi ako mag-get ready with me para hindi ako umiyak. Dami ko nasisingit. Anyway, ang haba ng video natin na ito niyan. Ayun, pag may pagkain din ako, na, gaya na sinabi ko kanina na, kapag alam kong gusto nila, i-offer ko pa din. Kahit na last piece na yon and gusto ko siyang kainin, ibibigay ko pa din. Kahit alam ko na sila, hindi na nila gagawin yun para sa akin. Ay, wala. I still care for them, and I know na they will forever hold a special place in my heart. Gaya ng ibang mga tao na ganun din yung nangyari. Honestly, hindi ko na nga magbilang kung sino yung mga akala ko friends ko talaga na magsistay. Pero kapag nahirapan na, nagka-problema na, wala na. Well, that's life. And hindi ko na nasabi, nag-base na ako. BLK Cosmetics Skin Tint ang gamit ko. And grateful naman ako kasi this time, nauuna ko na yung sarili ko compared dati. Puro ko, hindi ko alam anong sasabihin ko. Anyway, hindi naman sa pagiging selfish, pero ang hirap din kasing maging selfless. Binigay ko kasi lahat, binibigay ko lahat, especially when it comes to my friends. Siyempre, ilang oras kang nasa school, sino yung kasama mo, hindi ka ba mag-i-invest para sa kanila? Isiset ko na yung base ko using the Focalier powder, rouge powder. I gave my all and left none for myself. Ganon yung nangyari before. And kaya siguro ngayon na hindi ko na ginagawa yun para sa kanila or hindi ko na pinaprioritize yung iba. May mga nasasabi na sila na ang sama-sama raw ng ugali ko. Just because I'm putting myself first. I think too highly of myself daw, and some actually thinks na mababantingin ko sa kanila. Ako lang daw matalino sa paningin ko. But it's actually not true. And to think na galing to sa mga taong kilala ako and alam yung struggles ko along the way kung paano ko naabot yung mga narating ko ngayon. Matatakpan ko yung mukha ko, pero pwede na yun. Importante naman dito yung message. I don't know that it was wrong to focus on myself and give all my energy to help people. Kasi, ano yun, paano ako, diba? How am I going to fix my life and chase my dreams kung nagfo-focus ako sa pagtulong sa ibang tao para maayos yung buhay nila at para maabot yung pangarap nila? Kasi paano yung pangarap ko? Paano yung mga activities ko kung
magfo-focus ako sa pagtulong sa kanila. Sobrang tagal bago ko nabago yung mindset ko na ganito. Actually, recently ko lang to na-apply talaga sa sarili ko. That mentality became my weakness. Kasi wala akong natitira para sa sarili ko. But now, it's my strength. I know my priorities and I know how to put myself first. Honestly, ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Ang dami kong gustong isumbong. Because, alam mo yun, alam ko sa sarili ko na, sarili ko lang naman talaga ang meron ako at the end of the day. Pero baka hindi tayo matapos kung sabihin ko yun lahat. Done na ako with setting my face. Move tayo sa pag-add back ng color sa face ko. Magko-contour ako. Ay, bronzer pala. Hindi ako magko-contour. But, you know, besides all those worries, I'm still proud of myself for doing my best. And having the will to face every day. No matter how strong the winds are, na nagugulo na yung bangs ko, na hindi ko na alam kung gano'n nakahaba ngayon dahil hindi ko na siya nabababa. And I feel like I owe myself the biggest hug and a pat on my shoulder kasi alam ko na I'm doing my best and I'm doing well. Naiiyak na ako, wala pa man. Nandito pa lang tayo. Also, kahit na ganun yung kapalaran ko, minsan narinig talaga ni Lord na yung panalangin ko. Kasi kapag nagpe-pray ako, hindi ko na hinihingi na ibalik yung dati. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi nababalik yun. Hindi ko na din hinangad na bumalik kaming lahat sa dati. Pero, dati talaga, sabi ko sa sarili ko, hindi ko mapapatawad yung mga taong gumagawa ng masama sa akin na wala naman akong kasalanan sa kanila. Pero, thanks to per dev class, talaga, ngayong senior high school, ngayong grade 12, nagbabago yung pag-take ko ng mga bagay-bagay sa buhay ko ngayon. Yung pag-handle ko sa mga nangyayari sa akin, nag-iba. Hindi ko masasabi na fully matured na ako, pero I'm in the process of maturing. And hindi siya ganun kabilis. Hindi siya mabilis, to be honest. And, that one activity, that specific activity sa PERDEV, sobrang laki ng impact na sa akin. Oh my God, I need tissues. Okay. Sobrang laki ng naging impact nun sa akin. Kasi, lahat ng mga hindi ko nasasabi, nasabi ko. Tapos yung mga salitang ang tagal ko nang gustong marinig. Na sobrang tagal ko nang hinihintay na marinig. Hindi ko man sila narinig in words, pero ay, nabigay sila sa akin. Oh my God. My makeup. That day, sobrang gaan ang pakiramdam ko. Although, gaya sabi ko kanina, alam ko na hindi naman namin mababalik talaga kung yung meron kami dati. Kung gaano kami ka-close ng lahat. At least, nalabas namin. Yung mga white strings na yun na nakuha ko na sobrang dami. Alam ko na deserve ko lahat yun. I'm thankful ako kasi gumagawa ng paraan si Lord na
Nakuha ko yung peace of mind ko from what happened before. Alam mo kung paano tayo nadurog noon nung nangyari yun. Oh my God, no! Paano kung umiyak ko gang iiyak? Ayun, I must say, napatawad ko na sila and sana napatawad na din nila ako. Pero, alam ko na hindi natin makakalimutan yun. Kasi sobrang laki ng naging impact sa atin nung nangyari. But at least, we apologized and we gave forgiveness. Ito na. I may not be lucky when it comes to friendship or in terms of friendship. Pero sinuwerte naman ako sa sa lalaki. Nanonood kasi siya eh. Nandito siya. Halika, mag-hi ka. Dito ka. You say hi. You say hi to my future self. To the future Jody. Come here. Hi, Jody. And, after all those trials and errors na situationships na sobrang lala talaga, deserve ko to. Deserve ko ng matrato ng tama. Because I'm so full of love. And turns out I was giving it out to the wrong people. And buti naman, dumating na siya. I'm honestly so blessed to have him. Siya talaga yung answered prayer ko after all those. Di na ako nag-makeup. Ang OA mo. Mag-eyeshadow na ako. Mga gamit kong brush galing sa kanya to. Tandaan mo dati, pag nagsisimba ako, sisimba tayo. Kasama sa prayers ko yung makakasama ko in the future. Sabi ko kay Lord, kung di niya pa ibibigay, sana, kung nasan siya ng time na yon, masaya siya, healthy siya, at kung sino man yung kasama niya nung time na yon, sana tinatrato siya ng tama para kapag binigay na siya sa akin ni Lord, okay lang siya. And turns out, hindi pala siya okay. At hindi rin ako okay nun. Tumatawa siya sa gilid. Ayun, sana safe siya, sana masaya siya. Sabi ko pa nun, naalala ko, sabi ko pa nun, sana Lord, kung meron po siyang girlfriend ngayon, sana hindi po sila masyadong masaya. Kasi dapat sa akin siya sasaya, diba? Sa akin siya sasaya. I definitely feel loved, known, and seen sa kanya. Lalo na dahil hindi lang siya yung nagmamahal sa akin, nadagdagan din ako ng family. Yung family niya, yung friends niya. I never expected that God will bless me with such love and care despite all those challenges He gave me. Hindi finally na-realize niya na hindi ako kasama or kabilang sa mga strongest soldiers niya. Kaya siguro binigay niya na sa akin. Sana siya na talaga yun. Dahil ang hirap naman kung after 5 years pinapanood ko to, tapos makikita ko siya, di ba? Sakit yun. Sabi ko nga kanina, hindi naman ako isa sa mga strongest soldiers ni Lord. Pero ang dami niya na talagang
binigay na challenges sa akin. Hindi ko naiisa-isahin yun. Kasi si Lord, no? Alam niya, baby girl pa ako. Ibigyan niya ako ng ganung klaseng problema. Pero, anyway, that was what shaped me to being who I am right now. Finally, gaya nga na lagi ko ang sinasabi sa kanya, I feel like pwede nang maging mahina kasi hindi na ako mag-isa. Hindi na ako feeling strong kasi pwede na maging weak kasi meron na akong sasandalan. But I know that love isn't all cupcakes and rainbows. Alam naman natin na hindi naman lagi masaya, di ba? And may ups, may downs. And I know na kakayanin naman namin lahat yun. Literally, I once believed love would be burning red, but it's golden like daylight. Especially kapag kasama ko siya. Family-wise naman, all goods. Mas masaya tayo. We might be alone sa school, pero we still have our home. We still have our family. Sana, hindi lang ngayon nangyayari yung iyak naman siya. Hindi lang ngayon yung lagi kayong sabay kumain. Sana, kahit graduate ka na, or habang college ka, sabay-sabay pa rin kayong nagdi-dinner. Nakakapagkamustahan pa rin kayo. Kasi yun yung talagang kinakatakutan ko ngayon na baka hindi na mangyayari yung after kong mag-college. Kasi syempre, may sarili na akong life. I have to be independent. Pero, I don't wanna leave this house, honestly. Kasi, malalayo ko sa kanila. Lalo na, bunso na si Dren. Maliit pa lang. I really wanna see him grow up and be a great person. A great man. Ayun. Ang daming nangyayari sa atin. At hindi pa ako tapos mag-makeup. Magkikilay na ako. Ang daming nangyayari sa buhay natin ngayon. Side note, sana marunong ka na magkilay after 5 years. Kasi ngayon, nahirapan pa rin tayong magkilay. Kakaiyak ko. Hindi na ako nakapag-makeup ng maayos. Anyway. Ito time-lapse ko na to. Okay, I'm back. Okay na yung eyes ko. Mag-cheeks na lang ako. And then, okay na. Oh, no. Ayun. Kasi naman, and content naman ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil alam ko naman na kung ano man yung hinaharap natin, matatapos din. Dahil hindi naman permanente kung ano yung setup natin ngayon. At hindi lang din naman sila yung makikilala kong friends. Makakakilala pa ako ng ibang tao. And I really hope na mas ma-improve ko pa yung sarili ko when it comes to college. Doon na lang tayo mag-exert ng extra effort. And gusto ko lang ngayon na i-enjoy yung grade 12 ko. Last year ko nasa SAAP. Especially sa college, ako na lang talagang mag-isa kasi wala naman akong friend na kasama ko sa course or what. Actually, hindi pa nga final yung course ko, pero sana maging med student talaga tayo kasi yun yung talagang goal natin, diba? Ever since we were little, gusto talaga natin maging doctor. And alam mo naman na hindi tayo magto-doctor to help people. We're gonna be a doctor to earn a lot of money. Dahil gusto natin bumili ng madaming Barbies. So, ano na yan? Ano naman yung blockings dyan? So, last lipstick na.
JMCY. Before I end this, get ready with me while I talk to my future self. I just have 3 questions for you. Okay? So, looking at me right now, is there something that you want to change? Or is there something about me that you want to change? And is there something you wish we didn't do? Or I didn't do before? Or we will do in the span of 5 years? May regret ka ba? Ganun. And most importantly, are you happy? Because despite, gusto kong malaman kung masaya ka ba talaga ngayon. You know, genuinely happy. Hindi lang happy kasi deserve mo namang maging masaya. After all your efforts, your hard work, those tears you shed, deserve mo maging masaya. I love you so much, and always keep your fire burning, and always keep our pretty smile. Never lose your spark, because I will never do that. Para maabot natin yung pangarap natin. Ginagawa ko to lahat para sa'yo, and I hope you are proud of me. Yeah. Bye-bye. To my dearest Jody, I hope that as you watch this now, you are genuinely happy. The kind of happiness that settles quietly in your heart, bringing you peace. That's always been the goal above, to be truly happy while being surrounded by the people we love. Kamusta? I hope you're not just existing, but living, chasing dreams, embracing challenges, and loving yourself through it all. 5 years from now, I pray that you've grown into the woman we've always wanted to become. Strong but gentle, patient but bold, someone who knows her worth and never forgets to prioritize herself while lifting others up whenever she can. Always choose growth over fear. Remember, take the risk or lose the chance. Opportunities don't wait forever, so grab them and create the life you've always dreamed of. I've been spending so much time learning to love myself more. So I hope that by the time you watch this, your heart is still full of love for yourself. And siguro by now, we've graduated. At this moment, I still don't know what course we'll take, but whatever path I choose, I hope it will make us happy. I pray for our success, the kind where we can finally buy Papa that farm we promised him. To go shopping without worrying about the price, just like Mama wanted to do. Take Jade and Adrem anywhere their hearts want to go. And build our dream house. Not just a house, but a home where peace fills every corner. No fights, no shouting, no blame. But please, no rush. Just take your time. It's okay if we haven't achieved everything yet. Success doesn't come with a deadline. No matter how slow your progress may feel, progress is still progress. The journey won't be easy, I know. So I hope you are surrounded by people who truly have your back. The ones who genuinely love you. And if some people have left, that's okay too. The right people will always find you. And you will find your people.
the ones who will stand by you through your ups and downs, besides your family. How are you in Speed? I hope you've both learned by now how to stop fighting over the little things. Remember what Mama always says, lawakan, widen your patience and your understanding. Love the people who love you, Jody, because you are so loved. But even if one day you feel like there's no one left, you always have me. You'll always have yourself. Be happy, okay? Whenever the weight of the world feels heavy, remind yourself that everything happens for a reason. Even the pain, even the delays, they are shaping you for something greater. What isn't meant for you will never stay, but what's truly yours will never pass you by. And please, hold on to that little dream. That one about collecting Barbies. Let it remind you of who you are. Someone who can dream, someone who can achieve, someone who deserves every bit of joy the world has to offer. Always keep your beautiful smile and keep that fire in your heart alive as you continue your journey of 1,000 miles, one step at a time. I love you more than anyone ever could. With all my heart, Jody from 2025.